Pera na ba talaga ang Road Rider sa TH18? Yan nga ang nabasa ko sa isang page pagka-open ko ng Blue Apps. Mukhang problemado si Idol Roji sa paggamit ng mga Road Rider sa Town Hall 18 dahil hindi na siya mga 3-star at laging piso pag ginagamit niya yung mga Road Rider. Tama ka, Idol Roji, pwede ka talagang pumiso sa Town Hall 18 dahil hindi na pinapansin ng mga Road Rider yung Town Hall. Kaso baka may problema lang sa lapagan ng mga spells at sinet na equipment sa mga hero. At kung parehas kayo kay Idol Roji na mahilig gumamit ng Road Rider at hindi na maka 3-star, tamang-tama para sa inyo yung content na to dahil ang ginamit ko dito ay mga Road Rider. Dahil susubukan ko mga tutorial na gamit na itong mga Road Rider para hindi tayo mapiso lalo na ngayong Clan War League. Okay. At ayan, tamang-tama dahil kakaumpisa pa lang yung laban namin dito sa JPC. At dinurog na nga kagad yung isa kong account na T17 na pang number 15. Pero hindi na nakapagtataka dahil kung makikita nyo nga, puro T18 yung mga nakasalang sa kalaban. Kaya dito, naisipan ko na rin umatak na gamit na itong account ko na T17. At ang isinalang ko nga dito na main troops ay 6 na Road Rider at 10 Valkyrie. Sinamahan ko na rin ng 5 healers at 2 witch. Habang sa spells naman ay 3 imbis spell lang para kahirong yumbot. Sinamahan ko na rin ang 2 overgrowth at 1 heal spell. At pagdating naman sa reinforcement, kailangan super minions lang yung ilagay natin. Pero ito yung pinaka-importante, yung mga nakaset na equipment at alaga sa mga heroes. Pero kung mapapansin nyo, hindi pa nga max yung mga heroes ko sa stage 17 kasama na pati yung mga pets. Kaya dito, may papakita ko sa inyo na kaya pa rin natin maka 3-star sa Town Hall 18 kahit na stage 17 lang tayo at hindi pa max mga hero. At yan nga ay sa tulong ng mga Root Rider at tamang lapagan ng mga spells. Rambutan, paano ba ang diskarte? Kaya tara, huwag na natin patagalin at subukan mo nga i-tutorial kung paano ba yung lapagan. At ayan, kitang-kita niya naman, makunat-kunat na nga to sa TH18 at kumpleto na rin yung mga bagong defense. Tapos TH17 nga lang yung account na ginamit ko dito at hindi pa nga max yung mga heroes kasama na pati yung mga alaga. Pero ano ba ang dapat unang gawin? Ganito lang mga idol, gaya ha dito sa base ni El Rey. Kung mapapansin nyo, nakatalikot yung 2 fire spitter. Kaya dito, naisipan ko nga padaanin yung main troop sa likod ng mga fire spitter. Pero kailangan, tanggalin muna natin yung mga ibang defense na nandito sa gilid gamit nga si Hirong yung bot. At yan nga ang una kong ginawa para mabawasan na kaagad yung mga ibang defense. At the same time, makakapag-create na tayo ng funnel sa mga Road Rider. Dahil alam naman natin, ang mga favorite target ng mga Road Rider ay yung mga defense. Kaya para hindi maligaw at makadiretso sila papunta sa may gitna, gamitin lang muna natin si Hirong yung bot. Kaso, nabugbog na kagad dito si Hirong yung bot dahil marami pala nakatagong malalaking tae. Kaya ayun, napaaga tuloy yung paglabas ng mga alaga niyang Yopap. Pero hayaan na dahil kailangan focus lang tayo sa plano. At tinantay ko lang dito na matanggal pa ni Hirong yung bot yung mga ibang defense bago ko pinawi. At ayan, may pattern na kaagad sa mga Road Rider para hindi sila umikot sa may labas. Pero kailangan, lagyan natin ng overgrowth spell yung mga defense na nandito. Para yung mga Road Rider, dediretso lang papunta dito sa may town hall kasama na pati yung 4 ng hero. Pero inilapag ko na nga muna dito si Archer Queen para matanggal niya muna yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may taas. Nilapag ko na pati si Tatam at sinamahan ko ng 5 healer. Tapos, saka natin gagamitin yung reinforcement na si Sparax. At dito ko nga nilapag sa may 3 o'clock kasama ng 2 Valkyrie at 2 witch. Para yung 4 na hero kasama yung mga Road Rider at Valkyrie, makakadiretso lang sila papunta sa may town hall. Kaso, hindi ko napansin na bugbog na pala dito si Tatam kaya ayun na-force tuloy yung ability niya na Eternal Tomb. At ang masama pa, hindi sumama si Tupakin sa grupo dahil mas pinili niya nga mag-solo dito sa may gilid. Pero ayos lang yan at wag mataranta dahil naglapag na ako dito ng heal spell dahil yung mga healer sumama doon kay Tupakin. Kaya ayun, protektado pa rin yung main troops sa mga Road Rider. Kaso, lumampas na nga dito yung bantay ni El Rey na Super Dragon. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko na kaagad dito yung ability na Earthquake Boots at Spiky Ball ni DK. Kaya ayun, natanggal kaagad yung mga ibang main defense na nilagyan ko ng overgrowth. Sabay lumampas na nga yung reinforcement ko ng mga super minions. Kaya ang nangyari, naubos na kaagad yung mga defense na nandito sa may 3 o'clock. Kaso, nagugulpi na nga dito yung mga Road Rider dahil dun sa bantay na Super Dragon. Dahil yung Hirong yung bot, imbis siya yung papatay dito sa bantay, mas pinili niya nga pumunta sa may 9 o'clock para makatay lang ng mga defense. Potek na yan, buti na lang sinundan ng reinforcement na super minions at sila nga kumatay doon sa bantay na Super Dragon. Kaso nga lang, isa-isa na nga dito nagkandamata yung main troops na Road Rider kasama na yung update na BK at si Tatang. Kaya ayun, marami-rami pa nga yung mga defense na naiwan dito sa may baba. Dahil nagkandamatay na rin dito yung reinforcement ko ng mga super ipis gawa ng air defense. Kaya ang nangyari, yung mahilig magsolo, tuluyan na nga nagsolo dito at yun nga ay si Tupakin. Pero may pag-asa pa dahil hindi pa nga nagagamit dito yung ability ni Tupakin. Kaya inantay ko lang muna na makalapit siya dito sa Multi-Archer Tower at sa Expo. Saka ko pinalabas yung malakas ang hingganting kalbo kasama na pati yung mga kambal ni Tupakin. Kaya sa bandang dulo, nagawa pa rin maka-3-star na ang main troops, 6 na Road Rider at 10 Valkyrie. Kaya mga idol, kung nahihirapan kayo maka-3-star sa TH18, subukan nyo na yung ganitong strategy, baka makatulong. Pero baka nalilito pa rin kayo, kaya subukan natin ulit dito sa account ko na TH18. Dahil yan pa rin nga yung ginamit ko para sa pangalawang banat. Kaya tara, subukan ko ulit i-tutorial kung paano ba maka-3-star na gamit nga ito mga Road Rider.
Rider. At ayan, maganda nga yung defense ni Aaron at bago sa mata. Kaso nga lang nakalimutan niya ata iset yung crap defense. Pero hayaan na, baka partida niya yan. At dito na muna tayo sa plano dahil subukan mo kayo paliwanag kung paano ba matristar yung base ni Aaron. Ganito mga idol, syempre unahin natin nilapag si Aaron yung bot. At yan nga ay dito ko siya inilapag para matanggal na kaagad yung mga ibang defense saka natin pauwiin. Tapos saka naman natin nilapag si Tupakin kasama si Tatang para matanggal yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. At ang plano, padiretsuin na sila kaagad kasama yung mga main troops papunta dito sa may town hall. Kaya kailangan lapagan ng overgrowth spell yung mga defense na nandito para hindi puntahan ng mga Road Rider. At para sigurado na papasok yung mga Road Rider kasama yung 4 na hero, doon ko inilapag yung reinforcement ko na bahay ng aso para pag lumabas yung Pekka at Salamangkero, matatanggal na nila kaagad yung mga buildings sa pakalakara doon sa may taas. Kaya ang mangyayari, yung mga Road Rider kasama yung 4 na hero, makakadiretso na sila kaagad papunta sa may town hall. At ganun lang ang gagawin mga idol para sa sunod, maliit na yung chance na mapiso tayo sa town hall 18. Pero panoorin na muna natin si Aaron yung bot habang tinatanggal niya yung mga ibang defense. Kaso naalala ko lang baka hindi nyo pagama yung paggamit ng Yombot Charge. Kaya umpisahan nyo na ma-practice dahil isa ito sa pinaka-importante para makatristar tayo na gamit yung ganitong strategy. Medyo madali lang naman siya matutunan dahil kailangan na natin i-timing yung paglapag ng Invispell para may tago si Hero Yombot. Pero minsan hindi maiwasan na mabugbog ka agad si Hero Yombot dahil sa mga nakatagong malaking tae at yung mga sprint trap. At kung mangyari man yon, mag-agad tayo mataranta at focus lang tayo sa pagtanggal sa mga ibang defense. Gaya nga dito, inantay ko muna na matanggal niya pa yung isang scatter shot sa ako ginamit yung recall spell para pauwiin. At ayan, di ba? Meron na kaagad pattern yung mga Road Rider papunta sa may town hall. Kaya ibinaba ko na dito si Tupakin kasama ng 5 healer at si Tatang. Isinama ko na rin pati yung Abnoy na BK para matanggalan nila kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Saka ko naman nila pag sa may taas yung isang Valkyrie, 2 witch at yung reinforcement ko na Siege Barracks. Kaya ito na yung 6 na Road Rider para buksan yung mga pader papunta doon sa may town hall. Isinama ko na pati yung 3 lobo para kung meron mga nakatagong block mines hindi tatama dito sa mga healer. Sabay nila paganto na nga ng overgrowth spell yung mga defense na nandito. Kaya yun, tignan nyo yung mga Road Rider kasama yung 4 na hero, diretso-diretso lang sila papunta sa may town hall. Medyo na traffic na lang dito dahil sa bantay na Super Dragon at isang puting bakulaw. Kaya habang nag-aantay, i-ready na natin yung isang heal spell dahil nakaabang na nga dito yung mga enemy heroes. Sabayan pa ng Guardian ng Town Hall at yung Poison Tower. At ito pa yung isa sa pinaka-importante sa ganitong strategy. Pag nawala na yung effect ng Overgrowth spell, gamitin na natin kaagad yung ability ni Tatang na Eternal Tomb. Isabay na rin natin ilabas yung Higanteng Galbo kasama na pati yung Gambal ni Tupakin. Tapos sabayan pa ng equipment ni Abnoy na Earthquake Boots at Spiky Ball. Kaya ayon, kung makikita nyo, halos naubos na kaagad yung mga ibang defense kasama na pati yung Town Hall. Ganon lang ang gagawin para maliit na yung tsansa na makapiso tayo sa Town Hall 18. At sa paggamit naman ng isang Overgrowth spell, kilapag lang natin sa mga defense na gustong puntahan ng mga Road Rider para hindi maghiwalay sa grupo ng mga hero. Tama mga idol, kailangan kasi sumasama yung mga hero dito sa mga Road Rider dahil alam naman natin walang masyadong damage yung mga Road Rider. At ang purpose na lang talaga nila ay buksan yung mga pader habang dumatangke sa mga hero. Kaya sila yung defense at yung mga hero naman yung offense. Yan ang kailangan natin ilagay sa bunbunan para makatristar tayo. Kaya dapat planuhin natin kung saan pwedeng ilapag yung Overgrowth spell para hindi maghiwa-hiwalay yung mga buwang. Pero minsan hindi talaga maiwasan dahil may lumulutang bigla na maposte ng PLDC. Pero mga idol, ito na yung isa sa mga strategy na madaling gamitin at kaya makatristar sa Town Hall 18. Hindi man siya perfecto pero malaki yung chance na makakatristar tayo lalo na ngayong Clan War League. Pero baka ayaw niya talaga maniwala. Kaya tara, panoorin natin yung huling banat. At yan nga ay dito sa account ko na TH16. Dahil yan pa rin yung ginamit ko na strategy, nabawasan nga lang may isang Road Rider. Pero pagdating sa spells at reinforcement, parehas lang din. Kaso nga lang, naka-upgrade na dito yung haladang tuta ni Hero Yombot. Iyan pa naman yung kailangan na alaga para dito kay Hero Yombot. Kaya no choice si Rambutan na paggamit ng anong libro na mangkukulam. Sayang nga lang dahil 3 days na nga lang yung mga antayin. Pero ganon pa man, kailangan nga natin ipakita na fire rin ng T16 makatristar sa Town Hall 18. Nagamit na yung ganitong troops composition. At dito nga sa 6 Sense, kung makikita nyo, lamang na lamang ngayon kalaban sa Town Hall 18. At dinurog na nga kagad yung account ko na T16. Balik kasama ko nga pala dito si Lotsyun dahil dito nga namin pinalaro yung mga account namin na LUTH. At dito nga, plano ko sana na banatan yung number 1 gamit nga yung ganitong strategy sa account ko na T16. Kaso wala pa siya mga bagong defense sa Town Hall 18. Nakalimutan nata ilagay dahil siya nga yung number 1. Dahil kung titignan nyo dito sa base ng number 2, meron naman siya mga bagong defense gaya ng Revenge Tower. Kaso nga lang may mga butas at nakalimutan nata na ayusin yung base. Kaya no choice si Rambutan dahil ang hinatak ko nga dito ay yung base ng number 3. Tama, dito na lang ako umatak dahil kung titignan
tingnan nyo, mas matino-tino nga yung defense nito kaysa dun sa dalawa. At hindi lang matino dahil max na nga ata to sa Teach 17 bago siya ng Teach 18. At meron na nga siya kaagad Revenge Tower at isang Super Wizard Tower. Pero paano ba matristar? Nagamit na yung ganitong troops composition sa akaw na Teach 16. Ganon pa rin mga idol, ipadiretso na natin kaagad yung mga Road Rider habang kasama yung apat na hero. Pero kailangan gumawa muna tayo ng pattern para sa mga Road Rider. Dahil nga dito sa base ni Itachi, kailangan matanggal muna itong mga defense gamit si Hirong Yombot at lagyan lang ng overgrowth spell yung mga defense na nandito. Para yung mga Road Rider kasama ng mga apat na hero, didiretso lang papunta dito sa may Town Hall. Ganun lang, simpleng plano para hindi tayo mapiso. Kaya ibinaba ko na nga dito si Hirong Yombot para umpisahan na yung plano. At ganon pa rin, kailangan lang i-timing yung paglapag ng mga Invispell para itago si Hirong Yombot. Mahirap na, baka magulpi ka agad ng mga defense. At ito na nga yung sinasabi ko na pwede magbago yung ruta ni Hirong Yombot at may biglang lumutan na poste ng PLDC. Maganda sana kung dito na siya pumunta para matanggal na kaagad yung isang Rekushi Cannon kasama na pati yung Scattershot. Pero ganon na nga yan nangyari dahil sa biglang lumutan yung mga poste ng PLDC, naligaw tuloy yung landas ni Hirong Yombot. Pero ayos lang yan, importante, mabawasan niya na kaagad yung mga ibang defense bago natin siya pauwiin. Sabay nilagyan ko na muna ng isang Valkyrie yung bahay ng mga Hirong Buang na nandito sa may 3 o'clock. Mahirap na, baka puntahan pa ni Abnoy na BK o nitupakin. At para hindi umikot yung mga Hirong Buang, binaba ko na nga dito yung bahay ng aso dahil kailangan matanggal na muna ng mga robot at salamangkero yung mga buildings na pakalakalat dito sa may taas. Saka ko naman nilapag yung main troops na Road Rider kasama na pati yung mga Valkyrie. Ibinaba ko na rin si Tatang, si Abnoy at yung tupakin. At si Hirong Yombot, doon ko nilapag sa isang Rekushi Cannon para makipagsapakan na rin doon sa enemy queen. Sabay nilapagan ko na nga ng overgrowth yung mga defense. Kaya ayun, tignan nyo, diretso-diretso nga lang dito yung mga Road Rider papunta sa Town Hall kasama na pati yung apat na hero. At nilapagan ko na nga kaagad ng heal spell para sigurado hindi makatay ng mga ibang defense yung mga Road Rider. Pero matatraffic nga sila ulit dito dahil sa bantay na puting butete at puting bakulaw. At hindi ko na nga binungusan ng muriatic acid dahil nandiyan naman yung bagong sapatos ni Hirong Yombot para makatay kaagad yung mga anak ng puting butete. At nung nawala na yung effect ng overgrowth spell, ginamit ko na kaagad ulit yung Eternal Tomb ni Tatang. Sabay pinalabas ko na rin yung higanteng kalbo at yung mga kambal ni Tupakin. Ginamit ko na rin pati yung Earthquake Boots at Spiky Bull ni Abnoy. Kaya ayun, tignan nyo, biglang nawala sa mapa yung mga ibang defense, lalo na yung Revenge Tower. At tinakpan ko lang ulit ng overgrowth spell yung dalawang Inferno Tower. Sabay nilapag ko na yung mga Barbie para may pakinabang naman. At dahil sa tinakpan ko nga ulit ng overgrowth spell yung mga ibang defense, kaya ayan, sama-sama nga lang dito yung apat na Hirong Buang habang sumusunod dito sa mga Road Rider. Kaso nga lang, sa dami-dami na pwedeng tirahin, pinetripan pa nga ng Rekushi Cannon si Hirong Yombot. Sabay nakatapak pa nga na malaking tae. Kaya ayun, na maalam na nga dito si Hirong Yombot. At makatikati pa yung mga ibang defense na naiwan dito sa may baba. Pero magtiwala lang kay Ganteng Kalbo dahil pinuntahan niya na kayong isang single IT na kumatay dito sa Road Rider. Kaso, pinitpit na nga kaagad yung itlog ni Ganteng Kalbo ng single IT. Sabay nakataapak pa nga na malaking tae. Kaya ayun, napatalon tuloy sa gulat si Ganteng Kalbo. Sabay hampas sa single IT na pinipit-pit na nga yung itlog niya. Kaso nga lang, napatulala pa nga dun sa may pader habang binabanatan ng Multi-Archer Tower at ng Wizard Tower. Kaya ayun, namahalap na nga dito na tuluyan si Ganteng Kalbo. Kasama na pati si Tupakin dahil binanata ng Multi-Archer Tower. Kaya dito, yung MVP, walang iba kundi yung Abnoy kasama na pati yung robot. O diba, kaya din maka-3-star ang Town Hall 16 versus Town Hall 18 na gamit na yung ganitong strategy. At ganon din sa base na number 2 at dito sa base na number 1. Dahil na 3-star ko rin na gamit na yung ganitong strategy sa mga akang ko naman at Teach 17. Kaya dahil dyan, naabo na kaagad yung base na number 1, number 2 at number 3 ng kalaban. Sabi sa inyo hindi man to perfecto, pero malaki yung chance na kaya maka 3-star. Kaya ano pang hinaantay nyo, subukan nyo na rin para makaka 3-star din tayo sa Teach 18. Itim nga lang.